Amen. And God bless you, Pastor Bong, Sister Jane, for that uh, blessed time of worship. And kasama po ng mga nag-join lang sa amin. Welcome to our worship at home. And sabi nga, nostalgic po ano sa kabuuan, pandemic days. But preparatory po ng muli ng ating pong mga paraan sa ministeryo. Kayo pong nasa aming mga FB Live. Nandun po ang patuloy naming pagtatalaga ng ating pagtitipon hanggang hindi pa po tayo apektado ng parating na masasabi nga po no, na epekto ng itong bagyong Pepito na dadaan po sa area natin. Although praying tayo dun sa ibang mga naapektuhan na, hoping kahit sa nanonood ngayon, sa Bicol area, sila Daddy Randy, yun nga, lahat po, no, na pwede pang madaanan hanggang dyan sa Central Luzon, ang mga brethren natin up to tomorrow, dyan sa may area ng Central Luzon, yung Pampanga na yan, hoping makakatulong po ang ating pag-aaral ngayong umaga, no? Sa isang katotohanan. Talaga pong parang tinataon lahat ng Diyos, siyang nakakaalam. Uh, Pagkakataon na andyan po sila Brother Bong, Sister Jane ng naka-sked sa worship. Ayaw naman po namin na mamaya abutin pa po ang mga manggagawa doon sa ating bahay-sambahan. Mabuti po we are safe home, sabi nga, safely home, and sa biyaya at magiging proteksyon ng Diyos mamaya sa ating lahat sa kanya-kanyang lugar, mga baha o sakali, no, hanggang bukas. So we will commit everything now sa isang pag-aaral. And nagpapatuloy tayo sa ating bago pong tema sa mga makakasama namin sakali sa aming YouTube channel, makakapanood, ay ganito po yung kaparaanan ng aming mga pagpapahayag, mga kaalaman, nagpapatungkol po sa mga katotohanan ng Diyos na doon pa lang po sa pasimula ng mga awitin nag-uugnay. No? Napakaganda ng mga ginamit na mga awitin nila, Brother Bong, Sister Jane, na nakaugnay talaga po ngayon sa aking tatalakayin. And so today, as we commit yung mga kabuuan ng ating pong matatawag na tinatahak no na tema yung Revelations 19:6 nga po na yan ay pinapatunayan na our Lord God omnipotent reigneth na po, and sa kabuuan nga po andun sa aspeto no yes, it's okay, Ninong Bong. Si Dian na ang nakakaalam mamaya. And sama po nung aspeto na yon na um, andun yung mga katotohanan, no? Pag-aralan po natin sa taon na ito habang wala pa ang Panginoon. Kailangan natin to lahat kahit anuman aspeto. Kanina nagsisharing kami ng ilang mga tagapangalaga sa mga kaalaman po namin. Pero we're not declaring this, binibigyan lang namin kayo ng concept kasi kahit kayo, magtingin kayo sa yung pinakang tinitingnan madalas, I will not hindi ko naman ina-advertise yan eh. Yun na yung pinakang maraming alam na sabihin no, ng mga kaalaman. Eh, pag itinype nyo lang, lalabas doon, makakapili kayo. Yung pong concept na dating minensahe ko kasi tayo po ay nasa Kapaskuhan na, isang ilang araw na lang, nagbibilang na ang marami, no? Ah, November, ano ngayon, and siyempre papunta na sa Disyembre. Yung kapanganakan daw ng ating Panginoong Kristo, no? Na makikita din doon mamaya na matutunghayan kahit ang mga nilikha ng Diyos ay nagdiriwang sa aspeto ng mga pangyayari. Walang nakakaalam, no? Yan, definite yan. Walang nakakaalam, kaya nga hindi in-specified ng Biblia anong araw, anong oras. Basta ang mahalaga ay naipanganak ang ating tagapagligtas. Na po?
And so, sige. Kasama po ng aspeto ng aking binabanggit kanina, yun nga, nag-message si Brother Bong. Sinasabi nila na talaga namang hindi December kasi per environment ng Israel, taglamig po ang mga panahon na yun from November hanggang February. And hindi po pwede nga daw yan nga, marami tayong pinag-aralan na ilabas ang mga tupa doon sa shelter kasi taglamig. But whatever, mga pinag-aralan na po natin dati. There is that possibility daw, kahit yung ibang theologians, na March talaga pinanganak daw ang Panginoon. No? Pero hindi pa rin yun ang concept. Kasi baka lang tumapat, yun yung idea lang ni Pastor. Kasi di ba kung pansin nyo, binabanggit ni Pastor lagi, the last heavenly sign that will transpire ay as per declaration ng NASA ay March 2025, yung total eclipse na yun. So, possibly, the Lord's birth, first coming was sinasabi 2,000 years ago, and then possibly matatapat na yung second coming ay literally March, no? Sinasabi nila. Pero yun ay mga insight, the mga possibilities. Pero hindi yun yung focus ni Pastor this morning ina-aware ko lang po kayo na tayo po talaga ay nandun na sa tinaguriang doctrine of the church, yung church age. Natapat po tayo and purihin nga ang Diyos, doon tayo tumapat. Hindi tayo doon sa lumang tipan pa na nagaantabay ng Messiah, etc. No? And ugnay-ugnay yung mga katotohanan, can I have siguro sa aspect ng akin din pong pagpapahayag ngayong umaga, and I need supposed to be my assistance here kasi I do not know anong ginawa nyo dito sa aking monitor. Pasensya na po kayo ha. Ay mga aking pong mga PA ay medyo nawawala. Saglit po, no, on that concept. Dia, can you assist me here on that concept kasi naapektuhan ako dito sa aking monitor. So anyway, tuloy lang ako. I know sa FB Live, yun pa rin naman ang itsura ko. But dito sa Zoom, hoping na hindi ako nawawala. But anyways, tuloy ko lang po, no, yung halaga ng pag-aaral sa linggong ito. I'm being distracted on that concept na yun nga yung idea na dun sa concept ng nais ko pong ipaunawa sa kabuuan na po the word reigneth na ating pong tinitema sa kabuuan po, no, ng mga matatawag na idea. Karagdagan lang po ulit na mga katotohanan sa ating lahat sa paghahanda. Ano man po yung eventuality, ano man yung katotohanan, no? But I really praise God kasi natutunghayan natin yung mga hindi nakita ng mga propeta sa lumang tipan. Hindi nila nakita ang mga pangyayari. Tayo, yes, we are more than blessed than matatawag natin kay sa concept na yon, no, na mas higit tayo na kay Thomas na hindi natin nakita ang Panginoon literally face to face, but we believe yung mga katotohanan ng kanyang salita na pinangahawakan natin hanggang sa mga panahon pong ito. At isa pong katotohanan, kahit po ang NASA nagsasabi kakaiba itong 4 na bagyong makakatabi sa Pilipinas. If you will see yung monitoring, no, ng mga international update, bilhin nyo, NASA na yun wala namang pakialam sa Pilipinas yun Pero may pakialam sila sa kalikasan.
mga pangyayari sa makikita niyo yung mga shots nila ang gaganda. Grabe. Very powerful yung mga bagyo na yon. Makikita niyo po no. And then wag na yung local news na nakikita niyo baha ngayon, wasak yung Cagayan, etc. Typical yan eh. At yung iba't ibang lugar na nakikita nating devastated no ng mga pangyayari na. Palala na, wag pa yung mga volcanic, wag yung mga earthquake na may mga mangyayari pa. And sa concept po no nung developments na yon ng lahat no ng mga realities na yon, doon po ngayon ako nagdadagdag ng kaalaman pangkalahatan sa atin na yung panahon po natin na naririto ay nandun na po. Atin na pong mait talaga. Atin pong mabigyan na po no nung masasabing pagpapahalaga. Kasi any eventuality po na makatotohanan na sinasaad po ng salita ng Diyos because that is our faith. No? Kaya nga faith eh. Yun yung ating pinaniniwalaan po. Pero kung hindi din po, it will be, sabi ng 1 Corinthians 15, our faith is futile. No? Walang kabuluhan. Kung hindi totoo itong mga pinag-aaralan natin, kung hindi totoo itong nangyayari na ito sa ating lahat, our faith is futile. Balik na lang tayo sa dati nating buhay na makamundo. No? Kasi yun nga yung malaking kaibahan eh. Papakita ko po yung pangyayaring yan. Now, as I move on, sabi nga yung iba't ibang katotohanan na yon no na kinakatakutan ngayon ng tao, pinangangambahan, etc. Let me now really encourage you and give you this not just hope but this truth. Ano po? Yung katotohanan na ito na dapat harapin natin anumang sitwasyon ng buhay natin. Hindi lang itong mga bagyo ng buhay ngayon, no? Yung bagyo literal. And then ngayon, may mga bagyo ng buhay. Kahit nga si pastor, binabagyo eh. No? Alam niyo yun. And then, patuloy din na kailangan natin kaharapin ito, tayuan sa ating pananampalataya. And ito po yun. So let me add up, no? Makatulong sa ating lahat. And I'm really blessed, no? Na seeing brethren today, they're all there watching with us sa ating FB Live. God bless you all. And I'm touched. Even I would like to acknowledge even si Mark in Saudi is really joining us. Open ang kanilang FB doon kasi dati pinagbawal. God bless you anak for having us in your heart today. So, our God reigns. Sabi nga ng song kanina, forever. And if you would define it, makikita nyo po, no, siguro marami akong keywords na pwedeng hawakan. So, ilan lang naman to, Sister Jane, paki-maximize na lang. From the onset ng creation, yan, mapipredefine na natin yung word na God reigneth. No? Or God reigns, sabi nga. Kasi that is the terminology din eh. Yeah, he did not just reign when he created the world. Genesis 1:1. In the beginning, very clear po, no? May key verse. God created the heavens and the earth. There, kung papansinin ninyo, what's the significance, Pastor, ng in the beginning, God created the heavens and the earth? Well, then in the book of Revelation, very clear-cut din, di ba? Na he declared that he is the Alpha and the Omega. And literally, the book will end, no? Still, the same principle that he is God. And from the very onset ng mga pag-aaral, kung titignan sa Bible, this word reigneth, marami tayong pinag-aralan, love, etc., discipline, marami, di ba? Promises. But here, the word reigneth, napakaganda eh. From the very first word of the Bible, in the beginning, very clear.
na dinideclare ng Bible that this God who created the heavens and the earth is not just a God, but He is an omnipotent God. Yan. No? And na nagpapatupad, siyempre, per our study ng Godhead, the attributes of God, di ba? He is omnipotent, or all-powerful God, kinanta kanina. He is omniscient, all-knowing, no? Alam niya lahat ng kanyang ginagawa. And He's omnipresent, and He's there. Sa anumang aspeto, he does not need to travel. He can be anywhere as per His Godhead, no? Psalms 139, kung saan tayo, andun siya. So, we are so privileged with all those truth na dapat nga, talagang dapat daw, kahit nga yung mga bago nating graduates, I hope you can refresh, no, yung mga ating doctrines dyan. Kasi tayo talaga, as per Pastor Ed, is really encouraging you doon sa ating church age, yung doctrine of the church, nandun tayo, yun yung mga pagbasihan natin ngayong pangyayari. No, hindi na yung mga kung ano-ano, mga katuruan na mga bago-bago, karagdagan. Hindi na babago po na ang katotohanan ng mga pangyayari sa Biblia. Kayo po ililinlangin lang ng mga kung ano-anong aral na pinapahayag pa ngayon. Na po? Tayo po ay talagang dapat maging maingat, no, sa mga katotohanan lamang ng salita ng Diyos. So here, sa mga pagkakataon na ito, the first mention of the word reigneth, actually, yung word reigneth, no, yung reign, our God reigns, matutunghayan naman natin talaga yan sa susunod-sunod na mga verses. Pero in the biblical principle, the very word reign, ayan, mag-Hebrew muna translator si Pastor. The word reign in Hebrew is declared as malekut, no? Parang si Aya, malikot. No? So, nandun na siya ngayon. Timely nga timely. Parang mga bagyo, malikot. Pero ano yung spelling niyan, Pastor? Male, male, tapos K-H-U-T-H. That's Hebrew. Malekut, meaning raining or rain. Yan. Ano? Ano ba meaning niyang rain na yan, Pastor? It is rendered typically about yung kinghood or kingdom, or on that aspect pa, royal dignity, pwede yan, maraming words na pwedeng gamitin, government, and then isang meaning na matitignan niyo sa inyong mga dictionary, to possess or exercise sovereign power. Yan. No? To rule, to have control, and sabi diyan, authority. Okay? So, in all aspect, yun yung meaning ng reign. Pero alam nyo, merong word na mas proper gamitin Hinuli ko. Dominion. Yan. Dominion. So, interrelated, when you term God reigneth, automatic, literal, dominion niya yan lahat. Yan, dominion niya lahat. So kahit ano yan, sitwasyon na yan, mga nature, etc., sickness, lahat yan, pangyayari. And even Ephesians, very clear, 6, the spiritual realms, di ba? Ng mga demonyo na yan, no? Nandun yun. Nandun yung dominion ng Diyos na yon na kinikilala natin. So, and even in 1 Corinthians 15, yung death, the sting of death, hindi umubra. Hindi umubra. Hindi umubra yung sting of death ni Satan. No? Na pinamana niya sa ating mga ninuno. And we have that faith that we will again, no? Rise again.
we will have this eternal life, etc. Lahat na yun po eh. Nandun yun. But, ano ba ang purpose ni Pastor ngayong umaga? Bakit dito ko kayo sa pangalawang mensahe ko about our gatherings? Tumapat tayo, meron talagang bagyong literal. Meron kayong mga bagyo-bagyo sa buhay na kinakaharap, spiritual, physical, karamdaman. Pwedeng nyo i-term yan na mga pangyayari. But let me assure you today, our God reigns. He has that dominion in everything. No? Yun yung paunawa ko na sa mga sagsag ng pangyayari sa huling panahon, we have this God that reigns. It so happen lang, on our part, yung faith natin, paano tayo tatayo? Kitang-kita ko nga ngayon meron akong isang tinitignan na pangyayari na I hope kayanin. Kasi pag hindi, sayang yung faith. Ang daming ganyan Christians ngayon Pag naapektuhan na ng mga kung ano-ano, etc., love life, mga kung ano-ano, kabuluhan, wala. Nawawala yung dominion na yon na binabanggit ko ng Diyos sa buhay niya. No? Na dapat nandun yun Now here, yung word na yun na malakut, okay? Malakut, bahala ang pronunciation nito sa Hebrew, tignan nyo na lang sa inyong mga Google-Googlean. No? Here, very clear na nandun yung idea. Bakit po? The very first word na dominion na mababasa po o reigneth, yung idea, clear in Genesis 1:28. Okay. Nang sabihin ni Lord, di ba? Clear, babanggitin ko, verse 28. Dominion over creation is man's original task. Yun talaga yung pangunahin na pinagagawa lang ng Diyos sa sangkatauhan kay Adam, kay Eve, supposed to be. Pero hindi nangyari. Hindi nangyari kasi nalin lang sila ng isang nilikha lang din ng Diyos. No? In the guiles, no, in the wiles ni Satan, na nalin lang sila. Hindi nila na ipatupad yung idea na to reign with God, then no, to have that dominion, sabi doon, di ba? Rule over them. Verse 28, ang dami diyan sa inyong mga version, kung ano man ginagamit niyo sa Tagalog, di ba? And sabi diyan, it was the task set out of, sabi nga dito, reigning with Christ in his, what sabi nga, ultimate end. And yun nga yun. Medyo ending ko yan sa Revelations 22, yung binanggit ko kanina. Genesis and Revelations, buo po yan Pinapahayag yung 66 books na yan. That our God, omnipotent, reigneth pag nagbabasa tayo. Kaso ang problema, alam nyo kahit sa mga typical na kinakatamaran yung basahin, kasi paulit-ulit lang pa, Chronicles, Kings, etc. You will see the principle of God reigning there. Kasi pinatutupad niya kung sino yung maghahari, sino yung papalit, sino yung susunod, anong mangyayari. From the onset na magkasala ang sangkatauhan through Adam and Eve, pinatupad niya, nagbuo siya ng bagong lahi kay Abraham, no? And then, bumuo siya ng panibagong mga salinlahi niya na pinili niya ang Israel. And then, ito na po, church, tayo na yun. Tayo na yung church. Na muli, pinagkakatiwala sa atin. Yung dominion na yun, no? Nakayanin natin ang mga pangyayari sa buhay natin. And I really praise God. Naunawaan ko to kasi kung hindi siguro baka
matagal na rin akong talunang pastor, no? Siguro isa na rin ako sa mga pastor-pastoran na nagkalat ngayon. But no, I know my God reigns, and I maximize, I do my part to reign with Him. And much more, that promise in 1906. Pinakita na yan, kasagsagan na ng grabe na yan. Yung Great Tribulations na yan, pinakita na yung sagsag ng pangyayari. And ano pangako pa rin ng Diyos? We will reign with our omnipotent God. Ganda nung nung adjective, omnipotent. Hindi lang we will reign with God. Kasi, kung babalikan nyo, Exodus 15, ayan, Ma'am Jane, highlight ito mamaya. 18, when Moses declared nang matapos silang makaranas ng mga pangyayari sa Egypto, pagtawid, po? Sa Red Sea, ano na ang effect? Ano sabi na doon? Our God reigns forever more lamang. No, hindi pa nalagyan ni Moses. Hindi pa nalagyan ni Moses ng ganung kategorya. Parang ngayon yung kategorya super typhoon, di ba? May super, hindi lang typhoon. So, pansinin niyo nung Revelation 19:6 na yan, grabe. Nilagyan ni Apostle John sa kanyang unawa, sa kanyang kaalaman ng omnipotent. Hindi lang reigneth, di ba? Our God reigneth, tulad ni Moses, in Song of Moses. Here in Revelation 19:6, ang ganda. Our God omnipotent reigneth. Mapapansin niyo po yung mga word study na yon. Kung ano lang po talaga tayo palabasa, and you would really be blessed. And when you are blessed by the Lord, palagay ko wala tayong hindi kakayanin sa buhay na ito na ma-overcome o mapagtagumpayan o mabago. Yung mga hindi pa nababago na mga kaugalian, pagkatao, balik na lang po tayo sa dati nating pagkatao kasi niluluko lang natin ang mga sarili natin. Paalala lang po doon sa mga sinungaling pa rin, sa mga ganito pa rin ang mga pinaggagawa na Kristiyano, wag niyo na lokohin ng Diyos. God cannot be mocked. God cannot be mocked. Diba? And I really hope ipagkatiwala ninyo. Ginawa na ng Diyos ng kaparaanan in-empowered niya na tayo supposed to be ng Holy Ghost. Pero, still, sabi nga doon, Ephesians do not give Satan an inch, pero be filled with the Holy Ghost. Pero, wala Ang gusto pa rin natin, mga pita ng laman, mga kung ano-anong mga pita ng mata, yung mga pansarili pa rin, no, yung tinataguri ang mga pride na yan of life. Wala how can we reign with God? Kung, alam niyo ba anong kinabaksak ni Satan? Ayun, mas ginusto niya siyang maging Diyos Oh. Diba? And then, dinamay niya si Eva at Adan. But no. Still, kahit ano yung nangyari, kahit anong kinapalpakan ng Israel, di ba? Basahin niyo yung history ng Bible. Kahit anong kinapalpakan ng church, hanggang ngayon nga Tandaan niyo mga kapatid, sa mga nagsasayang, ginawa na ng Diyos yung kanyang bahagi. And patutunayan lang, in the end, our omnipotent God reigneth. And kung hindi niyo po, sabi nga,
i-enjoyin yung mga pribilehiyong yon. Pastor, paano yan? Ah, sakasakali. Ito yun eh. Ito yung nangyayari. Ganito, ganito. Wala, balik lang naman sa paalala si Pastor eh. Yung mga realidad ng buhay, nandyan yan. Hindi yan nawawala. Kunyari, yung katulad yan. Pero praise God, kahit papaano, gumaganda naman yung lugar natin. Hindi tayo ganun bahain na, no? Mga devastation sakali, normal yan. May mga masisira. Kung malalakas talaga ang bagyo. Ah, COVID times, durumanas naman tayo, pestilence, nandyan. Pero balikan nyo lang lahat ang pangyayari sa buhay natin. Pinatutunayan lang our God omnipotent, reigneth. No? And hoping, pangkalahatan, mga kapatid, ilang aspeto lang yan ng mga binanggit ko. Kasi parang wag tayong magaya sa mga kapatid ni Joseph nang banggitin niya sa 37 ng Genesis verse 8. Anong sagot sa kanya? Yan ang typical na gusto rin nating isagot sa mga iba eh. Lalo na yung culture ng mga mag-asawa, mga magulang, anak, manugang. Ito yun. Sabi dun sa 37:8, di ba? Yung mga kapatid ni Joseph. Will you reign over us? Yan. Parang ganun din yun eh. Ganun din ba sagot nyo sa Diyos? Will you reign over us pag may mga gusto siyang ipatupad sa atin? Yung gusto niyang, yung dominion niya mangyari. Pero, hindi eh. Yun ang typical na question natin, di ba? Will you reign over us? Parang bansang Israel. Kung pumili pa sila ng kanilang hari, si Samuel. Ang Diyos na nga ang theocracy nung panahon na yun. Grabe na dapat ang pribilehiyo nila kung ang Diyos ang hari nila. Pero, gaya-gaya, putumaya sila sa ibang bansa eh. First Samuel 8, gusto namin magkahari din. Di ba? Ang lawak po ng study about this reigneth, or this dominion issue. And today, I'm starting off talaga sa mga kailangan na pong paalaala. Body discipline, spiritual discipline, emotional discipline. Alam niyo, nandun ako sa mga pagtingin ngayon. Dami kong tinitingnan ngayon Madami akong alam. Mga issues. But, yun nga as a pastor, sabi ko nga, nandito kami para gumampan, umagapay sa inyo, magpaalaala. Pero hanggang dun lang po kami. We don't have, yun nga, on that concept na sasabihin na kayo ay pilitin. Kasi if you really love God, 1 John 4, hindi mahirap sumunod sa Kanya Kaya ngayon ang issue natin talaga sa Christian faith. Diba? Kung mahal niyo ang Diyos, walang mahirap gawin o sundin para sa Kanya. Kasi yun nga, minsan nakakataka yung agape love sa Phileo love. Yung Phileo love, kayang-kayang gawin Kayang-kayang gawin. Di ba? Pero yung agape love, nakakataka Yung para sa Diyos, hindi magawa. So, today really needed to kasi all yung mga signs, ayan na, ongoing Kaya nga pinapaunawa ko sa inyo, international news, manood kayo, ano na nangyayari sa Israel, sa Iran, tuloy-tuloy na yon. Sa Lebanon, wasak-wasak na sila doon. But God reigns. Our omnipotent God reigns. Pastor, paano yan? Apektuhan kami, namatayan kami, etc. May sakit, ganito, ganito. Can you have that in your faith kung totoo kang believer ni Lord? That our omnipotent God reigns. Alam natin someday we will reign with Him. That is the promise. Doon sa kanyang kingdom na yun.
no? Yung sa kanyang dominion na yun. And totoo po yun eh. Na kung hindi lang din yan ang magiging paniniwala natin, tatalunin pa tayo ng mga kulto. Yung mga kulto ko, ano-anong paniniwala eh. Di ba? Nalilin lang nga sila eh. Pero pinaniniwalaan nila. Oy tayo, ayan na oh. Ayan na yung word. Ayan na yung John 5. The scripture speaks of our Lord. Pero wala eh. Parang Israel, di ba? Yung sabi niya si John 5. It speaks of me. Pero wala. Ha? Waipek. And then ngayon, nakakalungkot nga, kahit Christians, parang waipek ang salita ng Diyos. Kasi mas, ang ano na ng Christian ngayon, yun nga eh, nandun na sila sa aspeto, no? Hindi pa nila nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Ako, I have seen so much sa buhay ko namin, yung kapangyarihan ng Diyos na yun. No? In all aspect. Lalo na ngayon, sa spiritual level ni Pastor, alam niyo yun, mataas yung pinagdadaanan ni Pastor regarding sa mga pangyayari. Hindi naman yung kaila sa inyo at hindi ko yung para ikahiya. Kasi at least, I really praise God, nandun lang sa level na yun ang pangyayari sa amin. No, pero wala naman doon sa aspeto ng mas mahigit na kasalanan no, ng mga pangyayari na nakakalungkot. Maraming Christian ngayon. Yun nga, sinasangayunan na yung mga maling doktrina. And nandun na ang kanilang pagkukonsinte sa mga hindi dapat. So kay Pastor, today, I would like to just remind another study yan, no, that we are really tasked to reign with God from the onset. Ganda yun, ano? Kung maunawaan nyo lang yung Genesis 1, yun. Yeah, in the beginning, God was there already, His dominion, His power, and He was entrusting to Adam and Eve, pero sinayang nila. So balik lang ako ngayon sa church, mga kapatid, hindi nagbabago yun. Kaya nga, kita mo yung declaration ni Apostle John, matapos niyang maunawaan yung pangyayari ng Great Tribulation, ano nang nilagay niyang adjective, di ba? Ganda. Omnipotent God reigneth. Hindi lang tulad ni Moses, na unawaan ni Moses sa Exodus 15, our God reigneth forever more. Si Apostle John, pansinin ninyo, kasi ganun niya kamahal si Lord eh. Grabe ni-reveal sa kanyang katotohanan ni Lord. Kaya siguro, yan, siguro pang-assess sa mga sarili natin. Pakitanong individually kung solo tayo ngayon. Pakitanong yung mga katabi, mahal mo ba si Lord? Yes. Diba? Naalala niyo yung tanong ni Lord kay Peter? Peter, do you love me? Diba? Ang ganda! Ilang beses? Ilang beses? Oh. Diba? Yun lang issue dyan eh. Peter, do you love me? Pakitanong mga sarili natin. Nang tanong na yun ni Lord. Or, ganun din ang sasagot natin. You would reign on us? Tulad ng sagot ng mga kapatid ni Joseph sa kanya. Yun yung typical na sagot eh. Ha? Pag pangungunahan mo ako? Hindi Mas marunong ako sa iyo eh. Mas magaling ako sa iyo. Mas matalino ako sa iyo eh. Maraming ganun pa rin po ngayon eh. Imbis na yung dominion of God na yun, yung power of God na yun, maipatupad sa mga buhay-buhay natin. Ngayon, ito, kinakatakutan nitong dadating, mamaya 12:00. Waiting kami dito eh. And hoping, patutunayan ulit ni Lord kung paano niya pinatunayan sa
Israel. Ang dami na ngang Goshen ng Santa Rosa eh, di ba? Naalala nyo, pero dati nung nagsisimula pa lang, dumadaan din tayo doon. Normal yon pero sasagsag yan eh. Yung mga nasa ibang lugar natin, God bless you kung apektado kayo ngayon. Yung nga si Daddy Randy sa Masbate. Yung ibang mga brethren siguro, kamag-anakin ninyo nasa ibang lugar. Yes, it's reality. Ang mundo talaga po will pass away. But what is our promise today? Part of our new team. Our Lord God, omnipotent, reigneth. I really pray today as you prepare kami, Santa Rosa dito, kahit nga daw kina Pastor Bo ngayon, ganun din, malalakas ang ulan ngayon. Yung developments no, ng mga pangyayari. Let's have that heart. Let's be assured. And let God reign over us. Alisin na po yung mga dapat mabago na sa mga buhay natin. Kasi sayang po ang panahon. Kung yun pa rin ang pagkatao ninyo, huwag na kayo mag-Kristyanuhan. Niloloko nyo lang po sarili natin. Di ba? Sama ako doon sakali. But I really thank the Lord. So far, palagay ko naman, papasa naman ako pag umarap ako kay Lord anytime. Hindi naman ako perfect eh. Andun pa rin po yung mga aspeto ng, siyempre minsan nga lang lumalagpas ako dun sa godly anger ko, no? Minsan totoo po yun. I would like to declare this now. Kasi in the book of Jude, clear yun eh, na kahit ang mga, yung tinataguri ang mga demons, etc. Supposed to be, there's that command na hindi dapat sila i-curse o murahin. Pero ganun ako katindi, minumura ko yung mga demonyo eh. Totoo po yun. May times talagang andun din conviction ko, Lord, sorry po. Kasi hindi pa naman ako perfect eh. Di ba? Minumura ko yung mga demonyo sa mga likod ng taong literal na tao. Di ba? And totoo yun. Kasi spiritual yung meaning ko dun. Pero alam ko eh, ayan o, I'm declaring that hindi ako hypocrite. Pero para yung gumawa ako ng mga ibang bagay na alam kong hindi nakalooban ng Diyos. Ito po, lalo na yung mga spiritual sin that leads to death. Yung mga simple aspects ng, alam nyo, minsan tinitignan ko din yung yung line ng mga nagpapabaya sa Temple of the Holy Ghost. We are the Temple of the Holy Ghost. Kapatid, ingatan natin ang mga katawan natin kasi dapat ang purpose ng katawan natin magamit pa ng Diyos sa paglilingkod. Hindi magpasarap sa mga pagkain, mga luho, mga kung ano-ano, lifestyle. Hindi po. Tayo po ay hinirang ng Diyos. Pagharian niya, gagamitin niya sa kanyang kaharian sa takdang panahon. Pero still, marami pa rin po eh. Paulit-ulit lang history ng church. Mabuti nga ngayon, ang bait na ng Lord eh. Wala nang wala nang namamatay pag hindi nagtatights. Dati, pagkatulad nun, niloloko yung church nun. Di ba namamatay na lang biglang, bumubulagta na lang sila, sila Sapira, di ba? Sila Anyanya, sa mga ganun. Grabe. Ang bait nga ng Diyos ngayon, binibigay lagi ang pagkakataon eh. And minsan parang heart ko yun eh. Sabi ko nga, Lord, tulad ng hinihiling nila John and James, di ba? Lord, paulanin na ba namin ng apoy? Yung ganon. Pag si Pastor Rico yan, maraming ubus na Kristiyano. Si Pastor Rico, pag may gano'ng kapangyarihan si Pastor Rico, maraming, pati si Pastor Ed siguro, ang daming lusaw, no? Pero hindi pala ganun eh, hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Sabi ni Lord, anak,
Sapat na, you will reign with me. Wow, sarap na. Pakisabi nga sa mga katabi natin, mahal sa buhay, kapatid. Oh, we will reign with the Lord. We will reign with the Lord. reign with the Lord. Ha? Let's pray. Lord, thank you for this day. As we await, Lord, your second coming. Marami na po kaming natutunghayan na mga katotohanan sa church doctrine, Lord. Church age. We are indeed in the last days. And Lord, ang mensahe ay mensahe. Alam niyo po yung puso ko, hindi ako para magpasarap. Hindi po ako para mag-encourage ng mga kapatid, etc., etc. Lord, I speak the truth. Just like in the times ni Jeremiah, ni Isaiah. Lord, we rebuke yung mga dapat i-rebuke and paalalahanan na po. Dahil po kung hindi lang din po, really, sabi nga, biruan nga sa aming ministry, Lord, the door is open sa Holy and True Christian Fellowship. Hindi po kami para mamilit kung sino ang nasa puso ng vision. Lord, kaya mo, Lord, baguhin ang mga buhay-buhay. Kaya mo, Lord, ayusin ang mga buhay-buhay. Kaya mo, Lord, ipatupad ang mga dapat. Lord, may solusyon ka. Lord, kahit yung may sakit. Lord, kung dadating na yung takdang oras, nandun yung reality ng sting of death. Lord, anong solusyon mo doon? Lord, buhay na walang hanggan ng kapalit. Lord, kung nananalig lamang po sa iyo. Lord, realidad yun na kami, we will all pass away. Hindi po kami permanente sa mundong ito. Hindi po permanente ang mga yaman namin. Lahat po ito will pass away, Lord. Ano po ang mahalaga na aming tutunghayan sa takdang panahon? Lord, hindi lang kaligtasan, but Lord, we will reign with you. We will be part of your dominion. We will be part of your dominion. And Lord, in that time, I hope, naging makabuluhan po ang buhay namin sa mundong ito. Preparatory po ng mga mangyayari na, Lord, mamaya, protect us, Lord. Amen. Yung mga brethren namin na apektado na sa ibang lugar, be with them, Lord. Show them that you reign, Lord. You reign sa mga pangyayari. And sa mga dadaanan po, hindi lang ngayon, kasi kahit po ang US-based NASA, sinasabi, kakaiba ang pangyayari ito, 4 na bagyo nakapaligid sa bansang Pilipinas. Pwedeng bumalik pa po yung isang bagyo. So lahat po yun. Nakikita po sa kanilang yung satellite, Lord. What a technology, Lord. The power, the surge, lahat. Nakikita namin, Lord, masigit ka. Sabi mo nga sa Book of Job 38. Ikaw po ang nagpipigil sa alon, ikaw nagpapatupad kung saan ang pundasyon, etc. All we need lang po is that faith. Faith, Lord, faith, faith na pinagkaloob mo sa amin ng libre. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa mga katotohanan ng iyong salita. Pagpalain po kami, the Holy and True Christian Fellowship, that we can, Lord, still go on live. Hindi po mahadlangan kami sa aming mga pinatutupad na kaparaanan ng paglilingkod sa inyo. Maluwalhati ka, O Diyos, maraming salamat sa lahat ng kapangyarihan mo pa na ipatutupad pa sa aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen.